Hello everyone! At ito nga ang last day ng aming vegan trip. Yang mga panahon nga na yan, tapos na kaming kumain ng breakfast. At ilang oras na lang, magche-check out na kami. Kaya naman, napagdesisyonan namin na mag-swimming kahit napakalamig. Ne-enjoy nga namin yung mga natitirang oras na pag-stay namin. Sabi ko nga kay Daddy, buhatin niya ako at iikot-ikot. At nakita niyo si Calix, lumapit agad. At dyan nga, sabi ko kay Daddy, ikaw naman. So, binuhat ko siya dyan at inikot-ikot ko din siya. Napakasaya nga nung moments namin na yan. At tignan nyo ang gagawin ni Calix. Bigla na lang siyang lumundag sa gitna naming dalawa. Kaya ayun, sabi ko kay Daddy, siya naman ang buhatin niya at iikot-ikot din niya. Ito nga yung moments na lagi naming inaantay kada taon. Yung makapag out of town kaming tatlo. Dahil syempre may mga works kami, kaya hindi namin to nagagawa madalas. At dyan nga, nakapag-decide na ayusin yung mga gamit namin at silang dalawa na lang ang naiwan dyan. Habang nag-aayos ako sa loob ng gamit namin, tignan nyo yung mag-ama ko at nag-e-enjoy sila dyan. Ganitong mga bagay ang ginagawa namin para kay Kali. Para paglaki niya, hindi niya sabihin na healing my inner child. Dahil alam nyo naman, yung mga ka-millennials namin dyan, meron tayong mga sinasabing healing our inner child. Kaya siguro sa mga panahon ngayon, ang mga magulang talagang ginagawa lahat para sa mga anak nila. Tapos na nga akong mag-ayos ng mga gamit namin dyan at maligo. Kaya sabi ko sa kanila, masok na rin sila at maliligo na. Diyan nga, before kami bumiyahe papuntang Baguio, nanap muna namin yung nagte-trending na empanada. Pumunta nga kami dyan sa Calle Crisologo, pero nag-iba na pala sila ng pwesto. Kaya ayan, iniwan na lang namin yung sasakyan at naglakad na lang kami papunta sa bagong branch nila. Pinapakita nga ni Daddy yung gouts niya. Diyan nga, habang nag-aantay, ikaw mismo ang gagawa ng sausawan mo. Yun nga ang maganda kasi matitimpla mo siya kung gaano kaala o gaano kaasim yung titimplahin mo. Ang sarap nga nung sibuyas nila dyan. Ayan yung mga hinihiwa nila ate. Nung pagdating namin dyan sa pwesto nila. Mamaya nga, dumating na rin yung mga orders namin. Tignan nyo at napakalalaki. Bagong luto nga yan lahat. Saka sa Hardin nga pala kami kumain ng empanada. Ayun nga, at ang sabi nila, sarap kainin yan habang mainit pa. Kaya naman, nagdasal na kami at nagsimula na rin kumain. Tignan nyo nga, pati si Calix na pa-order din. At hindi niya pa makakain kasi mainit daw. Ako naman, kahit napakainit, ay sige ang subo. Sabi ko nga kay Daddy, tikman niya na rin. Tignan nyo, kahit napakainit, sige ang kain naming dalawa. At dyan nga, sabi ko sa kanya, mas maganda pag hinahawakan. Siguro wala pa nga tang 10 minutes at nakalahati na namin yung kinakain naming dalawa. Tignan nyo at muntik pang ang mapaso. Napapalaki ang mata sa sarap. Kaya try nyo din pumunta dyan sa Casa Hardin at tikman ang kanilang empanada. Sobrang sarap nga ng pagkain. Sayang nga at wala silang okoy. Siguro dahil napaaga kami ng punta. Mga 11 a.m. ata niyan. Buti na lang, napakasarap ng empanada nila. Ang maganda rin, napaka-thin ng crust. Tignan nyo at hindi kami tumigil sa kakanguya. Mamaya nga, patapos na rin kaming kumain at napagdesisyonan na pumunta sa Calle Crisologo ulit. Gusto nga daw matry ni Calix ang sumakay sa kalesa. So, ayan, pinagbigyan nga na naman. Tuwang-tuwa siya kasi sa harap siya sumakay kasama ni tatay. At kami naman sa likod ni Daddy. At pati kami, parang first time nga din naming sumakay dyan. Ayan nga, at nilibot namin hindi lang ang Calle Crisologo. At maya't maya nga, nagpababa na rin kami kung saan kami malapit nagpark. Diyan nga, gusto ni Calix magpa-picture at video pa. At tignan nyo, at napakaseryoso niya kasi baka daw tumakbo ang kabayo. Diyan nga, nasa sasakyan na kami. At bibiyahe na papuntang Baguio City. Meron nga kaming travel time na 4 hours. Tignan nyo tong driver namin at napapasayaw pa nga. May batang nagutom sa likod at kinain niya yung hotdog from 7-Eleven pa. At ang daddy ata, hilang inner child dahil sa kalesa. Diyan nga, dumaan muna kami sa Marshall at bumili ng mga pasalubong. Sobrang daming ang tao at napakahaba ng pila. Lahat nga ata ng turista na kasama namin diyan dumadaan at bumibili ng kanilang mga pasalubong. Tignan nyo nga at napakaseryoso na nga ng mukha ko dyan. Mamaya nga, nakabili na rin ako ng mga pasalubong namin. At alam nyo ba, napakasarap ng mga yan. First time ko nga bumili ng Supreme Bibingka nila. At grabe, hindi kayo magsisisi pag yun ang binili nyo. Diyan nga, huling sulyap sa mga dagat. Mamaya, puro bundok na naman. Andito na nga kami sa Candon, kung saan bilihan ng mga corny. Diyan, bumaba na naman kami at bumili ng mga pasalubong. Sobrang dami nyo ngang mapipiling flavor at klase ng mga corny. Tapos na nga akong bumili at inabot na ni ate ang mga binili namin. May nakita nga akong nagbebenta ng buko at syempre hindi yan papalagpasin ng daddy. Talaga namang seryoso sa goal niya. At 1 litro pa nga ang pinabili. Diyan nga, may sinasabi na naman siya sa akin. Naku ka talaga daddy. Pasaway ka ha? At pagbalik namin
sa sasakyan. Naiihi daw dyan si Kali. Kaya naman, nag-CR break muna sila ni Daddy. Mamaya nga, dumiretso na rin kami at bumiyahe pabalik ng Baguio. Ilang oras ang nakalipas, nasa La Union na nga kami. San Juan, La Union na nga ata ito. Ang gusto daw nilang kainan sa Bang Inasal naman. Yan nga, sinasabi ni Calix kung ano ang order niya. Mamaya nga, buti na lang, napakabilis naman ng service nila at dumating na rin ang mga pagkain namin. Tignan nyo at gutom na nga ang bata. Yan ang favorite part ni Kali. Yung breast part ng manok, ba? Medyo healthy naman. At yan nga, inaayos ko yung pagkain niya dyan. At kumain na rin kami ni Daddy. Siguro mga around 4 p.m. na to. After kumain, dumaan naman kami sa Bawang La Union para bumili daw ng pulutan. And finally, nasa Baguio na kami.